Isa na namang Vulcan series bike ni Kawasaki ang i-vlog natin ngayon. Sobrang solid ng bike na ito. Tara, simulan na natin. Roll intro. May I present to you the 2024 Kawasaki Vulcan 900 Custom. Grabe, napakaganda ng bike na ito. One of a kind ang build at saka bihira ka lang makakita ng ganitong cruiser bike sa daan. Na ganito kaangas, tsaka bagay na bagay sa kanyang kulay. Combination of blue, green, black at saka gray. Pansinin mo, first time akong nakakita ng cluster gauge na nasa center ng tangke. Tapos merong indicator light sa baba. Andito yung neutral, turn signal at saka headlight. Then naka-analog display po ito. Tapos ang gas tank valve nasa gilid. Classic na classic ang datingan. Kung magtataka po kayo kung asan ang ignition key niya, dito po sa left side part ng motor. Di lang po siya kita, but andyan po sa left side ng motor. Meron itong extended stainless drop bars na makapagbigay ng cool looking sa kanya. At simple lang bar controls dito ha. Halogen headlight ang ilaw, bulb type signal light sa harap at sa likod. Meron itong malaking radiator na nakatindig ang positioning sa likod. At ang suspension nito ay naka 41mm Showa telescopic fork. Naka-single 300mm disc, double piston Tokyo caliper, and unfortunately, hindi po siya ABS. Bakit kaya? Merong astig na mags at ang sukat na sa gulong ay 80x90 rim size 21. Sa likod naman ay ang gamit na suspension ay Unitrack swing arm na may 7 adjustable spring. Naka-single 270mm disc, double piston Tokyo caliper, at ang sukat sa gulong ay 180x70 rim size 15. Ganda din ang pagka-design sa likuran, no? Cruiser na cruiser talaga. Pag-usapan naman natin ang kanyang makina. Meron itong 903cc fuel-injected V-twin engine. 4-stroke, 4-valve, single overhead cam na merong maximum power of 50 HP at 5,700 RPM and maximum torque of 78 Nm at 3,700 RPM. Naka 5-speed gearbox with neutral finder na. Meron itong fuel capacity na 20 liters at may fuel consumption na 18 kilometers per liter. Ito ay naka-dual exhaust muffler at napakahaba. Magkaiba ang kanilang reach patusok ang disenyo, ano? Tingnan mo naman, ang angas. Meron itong mababang seat height na 27 inches lang, ano? Pwede sa mga hindi katagaran dyan. Pero konting alalay kasi mabigat ang bike na ito with 278 kilograms. Ang chassis frame na gamit nga pala nito ay naka-high tensile steel, kaya solid na solid ang chassis na ito. Siyempre dahil cruiser bike ito, naka-forward mounted footpegs po ang apakan natin. Meron itong malambot na upuan na kasyang-kasya ang dalawa. And talking about comfortability, I think hindi kayo papahiya especially during long rides nito. Sa special features naman, ang fuel system niya ay naka-dual throttle valves for smooth engine response at naka-TCBI electronic advanced ignition system niya. One thing na pinagmamalaki ni Kawasaki sa bike na ito ay ang kanilang comfortability at ergonomics na halata naman sa bike na ito, ano? Ang presyo nga pala ng motor na ito ay nasa 665,000 pesos. Available po ang motor na ito dito sa Kawasaki Office, Tagum City, Davao del Norte. Ano sa tingin niyo, sulit ba? Comment nyo nga. Hanggang dito na lang ang vlog natin at kita-kits po sa susunod. Ride safe po sa ating lahat.